sapagkat tulad sa isang tao na nang paroroon sa ibang lupain, ay tinawag ang kanyang sariling mga alipin at ipinamahala sa kanila ang kanyang mga pag-aari. At ang isa'y binigyan niya ng 5 talento, ang isa'y 2 at ang isa'y 1. Sa bawat isa'y ayon sa kani-kanyang kaya, at siya'y yumaon sa kanyang paglalakbay. Ang tumanggap ng 5 talento, pagdakay yumaon at ipinangalakal niya ang mga yaon, at siya'y nakinabang ng 5 pang talento. Sa gayon ding paraan, ang tumanggap ng 2 ay nakinabang sa ibang 2 pa. Datapwat ang tumanggap ng 1 ay yumaon at humukay sa lupa, at itinago ang salapi ng kanyang Panginoon. Pagkatapos nga ng mahabang panahon, ay dumating ang Panginoon ng mga aliping yaon, at nakipaghusay sa kanila. At ang tumanggap ng 5 talento ay lumapit at nagdala ng 5 pang talento, na nagsasabi, Panginoon, binigyan mo ako ng 5 talento. Narito, ako'y nakinabang sa 5 pang talento. Sinabi sa kanya ng kaniyang Panginoon, mabuting gawa, mabuti at tapat na alipin. Nagtapat ka sa kakaunting bagay, pamamahalain kita sa maraming bagay. Pumasok ka sa kagalakan ng iyong Panginoon. At lumapit naman ang tumanggap ng 2 talento at sinabi, Panginoon, binigyan mo ako ng 2 talento. Narito, ako'y nakinabang ng 2 pang talento. Sinabi sa kanya ng kaniyang Panginoon, mabuting gawa, mabuti at tapat na alipin. Nagtapat ka sa kakaunting bagay, pamamahalain kita sa maraming bagay. Pumasok ka sa kagalakan ng Panginoon. At lumapit naman ang tumanggap ng 1 talento at sinabi, Panginoon, nakikilala kita na ikaw ay taong mapagmatigas, na gumagapas ka doon sa hindi mo hinasikan at nag-aani ka doon sa hindi mo sinabugan. At ako'y natakot at ako'y yumaon at aking itinago sa lupa ang talento mo. Narito, nasa iyo ang iyong sarili. Datapwat, sumagot ang kanyang Panginoon at sinabi sa kanya, ikaw na aliping masama at tamad, nalaman mong ako ay gumagapas sa hindi ko hinasikan at nag-aani doon sa hindi ko sinabugan. Gayon pala'y, binigay mo sana ang aking salapi sa nagsisipangakan ng salapi, at nang ang aking pagdating ay tinanggap ko sana ang ganang aking patinang pakinabang. Alisin nga ninyo sa kanya ang kanyang talento at ibigay ninyo sa may 10 talento, sapagkat ang bawat mayroon ay bibigyan at siya'y magkakaroon ng sagana, ngunit ang wala, pati pa nang nasa kanya ay aalisin sa kanya, at ang aliping walang kabuluhan ay inyong itatapon sa kadiliman sa labas. Diyan na nga ang pagtangis at ang pagngangalit ng mga ngiti. Ang mga talatang ito ay bahagi ng isang turo ng Panginoong Hesus sa Biblia, partikular sa Ebanghelyo ni Mateo. Sa pahayag na ito, sinasabi ng Panginoon na ang isang alipin ay pinarusahan dahil sa kanyang pagiging tamad at hindi paggamit ng mga talento o yaman na ibinigay sa kanya. Sa kwentong ito, ibinigay ng Panginoon ang kanyang mga talento o yaman sa kanyang mga alipin bago siya umalis. Ang 2 unang alipin ay nagpalago at nagpayaman ng kanilang mga talento. Ngunit ang 3 alipin ay hindi gumamit ng kanyang talento at itinago lamang ito sa lupa. Ang Panginoon sa kwento ay hindi lamang nagalit sa 3 alipin dahil sa kanyang pagiging tamad, kung hindi rin dahil sa kanyang pagiging hindi mapagkakatiwalaan. Hindi ginamit ng alipin ang kanyang talento para sa ikabubuti ng Panginoon o ng iba, kundi itinago lamang ito para sa kanyang sariling kapakinabangan. Ang kwento ay nagtuturo sa atin ng mga talento o yaman na ibinigay sa atin ay dapat natin gamitin at palaguin at hindi itinatago o ginagamit sa sarili lamang.
Ang pagiging tamad at hindi paggamit ng mga talento ay maaaring magdulot ng pagkawala ng mga oportunidad sa atin. Ang talatang ito ay nagtuturo rin sa atin tungkol sa konsepto ng responsibilidad at pagiging mapagkakatiwalaan. Ang mga talento o yaman na ibinigay sa atin ay hindi lamang para sa ating sariling kapakinabangan, kundi para rin ito sa ikabubuti ng iba. Bago natin talakayin ang kahulugan ng talinhagang ito, ay mahalagang malaman muna natin, bakit kaya sinabi ni Kristo ang talinhagang ito? Kung uusisain natin ang aklat ni Mateo, ay malalaman natin ang pinagmulan nito. Ito ay nakasulat sa Mateo 24 at 3 na ang sinasabi ay ganito. At samantalang siya'y nakaupo sa bundok ng mga olibo, ay nagsilapit sa kanya ng bukod ang mga alagad na nagsisipagsabi, sabihin mo sa amin, kailan mangyayari ang mga bagay na ito? At ano ang magiging tanda ng iyong pagparito at ng katapusan ng sanglibutan? At kung itutuloy pa natin sa Kapitulo 4 ay, at sumagot si Jesus at sinabi sa kanila, mag-ingat kayo na huwag kayong mailigaw ni numan. At kung itutuloy pa natin ang pagbabasa hanggang sa dulo ng Kapitulo 4 ay makikita natin na ang dahilan ni Kristo bakit siya nagsasalita ay upang sagutin niya ang tanong sa kanya ng kanyang alagad, na ang tanong ulit ay, kailan mangyayari ang mga bagay na ito? At ano ang magiging tanda ng iyong pagparito at ng katapusan ng sanglibutan? At kung itutuloy pa natin hanggang Kapitulo 25 ay mapupunta na tayo sa talinhaga, na ang sinasabi sa talinhaga ay ganito, sapagkat tulad sa isang tao na nang paroroon sa ibang lupain ay tinawag ang kanyang sariling mga alipin at ipinamahala sa kanila ang kaniyang mga pag-aari. Kung babasahin natin ito sa wikang Ingles, ang sinasabi sa talata ay ganito, for the kingdom of heaven is as a man traveling into a far country who called his own servant and delivered unto them his goods. So, ibig sabihin pala, ang talinhagang ito ay paghahambing na sa kaharian ng langit, na ang Panginoon ay nagbibigay ng kanyang mga kaloob. At kung itutuloy nga natin ang talinhaga, sinasabi dito na, at ang isa'y binigyan niya ng 5 talento, ang isa'y 2, at ang isa'y 1. Sa bawat isa'y ayon sa kani-kaniyang kaya, at siya yumaon sa kaniyang paglalakbay. At kung ihahambing talaga natin ito sa totoong buhay, ay makikita naman talaga natin na ang Panginoon ay nagbibigay ng mga kaloob o ng mga talento sa mga tao. Ang iba, binibigyan niya ng talento sa ministeryo. Ang iba'y binibigyan niya ng talento sa pamimigay. At ang iba'y binibigyan niya pa nga ng talento sa paghula. O ito yung talento na nagsasalita sa mga tao sa ikatitibay, sa ikapangangaral, at sa ikaaaliw. Ayon ang kahulugan ng panghula. Bagaman mayroon silang mga talentong gayon, ay mayroon naman talaga na itinatago at hindi ginagamit sa mabuti ang talentong ibinigay sa kanila ng Panginoon. Kaya't magkakaroon sila ng pananagutan sa Panginoon sa kaniyang pagbabalik. O iyon ay mangyayari bago matapos ang sanglibutan. Ang Mateo 25:20-25 ay isang talinhaga ni Jesus tungkol sa mga talento. Inilararawan nito ang isang Panginoon na naglalakbay at nag-iiwan ng kanyang mga ari-arian sa pangangalaga ng kanyang mga alipin. Binigyan niya sila ng iba't ibang halaga ng talento, isang sinaunang unit ng pera ayon sa kakayahan ng bawat isa. Ang may 5 talento, dininamian ng aliping ito ang kanyang talento, pinarami ito at kumita ng 5 talento pa. Ito ay nagpapakita ng pagiging masipag, matalino at may pananagutan sa paggamit ng mga pinagkakatiwalaang bagay.
pangalawa ay ang may 2 talento. Katulad din ng nauna, pinarami rin niya ang kanyang talento at kumita pa ng 2 pa. Nagpapakita rin ito ng pagiging masipag at may pananagutan. Ang panghuli ay ang may 1 talento. Inilibing niya ang kanyang talento sa lupa. Hindi niya ito ginamit o pinarami. Ito ay nagpapakita ng katamaran, kawalan ng inisyatibo at kawalan ng pananagutan. Ang mga aral ng talinhaga, ang Panginoon ay nagpuri sa 2 alipin na nagparami ng kanyang mga talento, anuman ang dami ng ipinagkatiwala sa kanila. Pinagpala niya sila dahil sa kanilang pagiging matapat at masipag. Ngunit, pinarusahan niya ang alipin na inilibing lamang ang kanyang talento dahil sa kanyang katamaran at kawalan ng pananagutan. Ang talinhaga ay hindi lamang tungkol sa pera o materyal na kayamanan. Ito ay isang alegorya na naglalarawan kung paano dapat gamitin ng mga tao ang kanilang mga talento, kakayahan, at mga biyaya na natatanggap nila mula sa Diyos. Ang pagiging masipag, matalino, at may pananagutan sa paggamit ng mga ito ay magdudulot ng pagpapala, samantalang ang katamaran at kawalan ng pananagutan ay magdudulot ng kaparusahan. Ang mensahe, ang paggamit ng ating mga kakayahan para sa ikabubuti ng iba at para sa kaluwalhatian ng Diyos. Mga importansya. Pagtuturo ng tapat na paglilingkod at pananagutan. Ipinapakita ng parabola na ang Diyos ang nagbibigay ng mga talento, biyaya at oportunidad sa bawat isa ayon sa ating kakayahan. May pananagutan tayo na gamitin at pagyamanin ang mga ito para sa kabutihan. Ikalawa, pagpapahalaga sa pagsisikap at pagtitiwala sa Diyos. Ang 2 alipin na nagsikap ay ginantimpalaan na nagpapakita ng kahalagahan ng pagiging masipag at may pananampalataya. Ang takot at katamaran ay nagdulot ng parusa na nagpapaalala na pagbutihin ang anumang ipinagkatiwala sa atin. Ikatlo, ang prinsipyo ng pagpapala at pagkawala. Ang bawat mayroon ay bibigyan at siya ay magkakaroon ng sagana, ngunit ang wala, pati pa ng nasa kanya ay aalisin sa kanya. Ayon sa talata 29. Ibig sabihin, ang mga taong nagsisikap ay lalo pang pagpapalain, samantalang ang hindi ay mawawalan pa. Para naman sa ika-4 na importansya, may gantimpala at may parusa, kung saan ang mga matatapat ay tinatanggap sa kagalakan ng kanilang Panginoon na sumisimbolo sa gantimpala ng langit, habang ang tamad na alipin ay itinatapon sa kadiliman na sumisimbolo sa kapahamakan o parusa. Sa ika-5 importansya naman ay ang hamon sa bawat isa na gamitin ang kanilang biyaya, kung saan hinihingkayat tayo ng parabola na ito na huwag matakot gamitin ang ating kakayahan sa paglilingkod, pagtulong sa iba at pagpapalago ng ating pananampalataya. Sa kabuuan ng Mateo 25 verse 14 to 30 ay isang paalala na ang buhay natin ay isang pagtitiwala mula sa Diyos. Nasa atin kung paano natin ito gagamitin para sa kabutihan at pagpapala o sa kasarian at pag-aaksaya. Ang Mateo 25 verse 14 to 30 ay naglalarawan ng talinhaga tungkol sa 3 alipin na nagpapakita ng paghahari ng Diyos at ang responsibilidad ng mga tao sa mga kayamanan na pinagkatiwala sa kanila. Isang taong mayaman na naglalakbay ay nagbigay ng talento katumbas ng malaking halaga ng pera sa kanyang 3 alipin na binigyan ng 5, 2 at 1 talento ayon sa kanilang kakayahan. Ang aliping tumanggap ng 5 talento at ang aliping tumanggap ng 2 talento ay agad na nagtinda at kumita ng karagdagang talento. Samantalang ang aliping tumanggap ng 1 talento ay tinago ito sa lupa at hindi nagtinda. Pagkatapos ng mahabang panahon, bumalik ang Panginoon at pinagulat ang mga alipin.
Pinuri niya ang mga aliping nagtinda at kumita at pinarangalan sila ng karagdagang responsibilidad at kagalakan. Sa kabilang dako, ang aliping itinago ang talento ay pinagalitan at pinurasahan at kinuha ang kanyang talento at ibinigay sa may 5 talento at siya ay tinapon sa kadiliman. Ang talinghaga ay nagtuturo sa mga tao na gamitin ng maayos ang mga kayamanan at talento na ipinagkatiwala sa kanila at pinapakita ang kahalagahan ng pagiging tapat at responsibilidad sa paggamit ng